So finally mga sanggay, in-upload na nga po yung video patungkol po kay Martin Romualdez ng Peanut Gallery Media Network. So ano kaya ang mayroon mga sangkay? Pag-usapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Good day sa inyong lahat. At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay. Itong patungkol po sa in-upload na video. Finally, hinihintay ko po ito mga sangkay na lumabas, no? Medyo mahaba-haba itong video. Okay lang ba? Panoorin natin ng sabay-sabay? Baka boring kayo. Pero mamaya mga sangkay, mai explain lang po ako sa inyo sa video na to at titingnan po natin no, yung mga komento muna ng taong bayan mga sangkay para bago kayo makapanood nito may idea na kayo kung ano mga sangkay no. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito yun mga sangkay no. Malaking pasabog nga po ito ngayon, no? Sobrang, ngayon, habang binablog ko po ito mga sangkay, ito pa lang po yung views. Pero, I am sure, ngayon mismo mga sangkay, sa oras na ito, sa saktong oras, no? Malamang sa malamang, malala na po yung views na ito, marami na po. So, ito po yun mga sangkay, The Mastermind. Ito po yung thumbnail nila, The Mastermind. Tapos, ang picture, Martin Romualdez, kaharap po si CJ Hero. Ayan, mga sangkay. Ngayon, eto. Ang title is The Scandal That Should Finally End Martin Romualdez. Tindi, no? Tindi ng title pa lang, mga sangkay. Dapat tumugma kung ano man ang ilalabas sa video nito. Alright? So, diretsoin po natin. Tingnan po natin ang ilan sa mga clip. At maya-maya, magbasa-basa po tayo ng komento. Diretso po tayo dito sa may bandang 1 hour na. Taong 2025, tinanggalan ng 74 billion pesos ang PhilHealth. Sa parehong taon, nagdagdag ang Kongreso sa ilalim ni Martin Romualdez Ayan na, nabanggit na. ng 17.32 billion pesos sa sarili nilang kaban. Tinalo pa yung sariling record niya in 2023 na 12 billion pesos na patong from NEP to GAA. Ito ang pinakamalaking budget ng Kongreso ever. Sa sobrang garapal ng pagtaas, pati ang Senate pumalag na. After the BICAM, the Senate's budget ay 17.3 billion pesos. So ang ang start ng Senate 12.8 billion pesos plus 1.1 billion pesos and ang budget natin is 13.9 billion pesos. Ang House of Representatives ang starting amount nila 16.3 billion pesos, ang increase nila 17.3 billion pesos, ang ending budget nila 33.6 billion pesos. Ang aking lang basic point dito, Mr. President, kung ganito rin pala ang ending ng mga ang amounts, bakit hindi na lang linabas natin sa plenary at diniscuss? Bakit kailangan sa BICAM pa mangyayari ito, Mr. President, na halos lumampas pa sa doble ang budget ng isang chamber na bala ko saan ng samahan na salihan next year, Mr. President. But we have to be transparent with we have to be transparent about all of this, Mr. President. Na, di ba, if you need, okay, we'll use mathematical terms. If you need 2x instead of x, bakit hindi pa na-reflect yan doon sa original bill na pinail mo? Sana pinare-reflect mo na yung 33 billion pesos na pangangailangan mo. That's my point, Mr. President. So, I'm not. Ibig sabihin, the allowance is paid as a fixed cash amount imbes na i-reimburse mo yung actual na nagastos mo. So, you get the money outright, no questions asked,
And regardless kung saan mo siya totoong gagastusin or kung gagastusin mo siya at all. Sa representation, why is it that for an item na ang recorded na ginagastos every year from 2018 to 2024 ay between 8 to 11 million pesos lang, ay may yearly budget na 56 million pesos. At nadagdagan pa ng 6 million pesos in 2025. Ganyan din pagdating sa transportation. Exactly 56.5 million pesos Grabe. every year from 2018 to 2024 ang nilalagay na budget sa GAA. Ito, ang maganda dito kasi dinamay po niya kahit yung panahon ni PRRD. 2028 to 2024, yun po yung timeline mga sangkay ng video na ito. So, kumbaga hindi lang nakatutok kay PBBM. Pero hindi pa umabot ng 10 million pesos ang nagastos sa item na ito sa COA records. Tapos, dinagdagan ng 6.28 million pesos in 2025. Sa dalawang item na yan pa lang, nasa 80 to 100 million pesos na ang diferensya at pwedeng inilagay na lang sa budget sa pagpapatayo ng classrooms o sa pagpapalakas ng kapasidad ng PGH. But no, mas mahalaga na may wiggle room si Martin Romualdez. Ayan na, nabanggit na. Napunta ba ang pondo sa items na yan o pang Martin Luther Fund? Grabe, ang tapang eh. No? Talagang binoljak dito si Martin Romualdez. Pero ang pinakamalaking kalokohan na pinondohan sa ilalim ng personnel services sa ilalim ng mag-asawang Romualdez ay ang terminal leave. Uy, ano yan? What is terminal leave? Yan yung cash value ng mga unused vacation and sick leave credits ng mga empleyado na pwede nilang makuha when they leave their job, whether through retirement, resignation, end of term, o kapag namatay sila. In 2016, presidential election year, Ayan na. ang Congress ni Pinoy naglagay ng budget dyan na 177.35 million pesos. At dahil election year yan, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon ng mga empleyado. May mga staff na lumilipat sa opisina ng ibang congressman kapag end of term o natalo ang principal nila at mayroon namang nagre-retire sa government service. Yung mga natanggal o yung hindi nagpatuloy sa government service, pwedeng makatanggap ng terminal leave benefit. Okay, so iabante natin dito. Ano kaya yung pang-ending nila dito? Ito. Bastos sa kung paano nila pinaglalaruan tayong lahat. Martin Romualdez and everyone in his family and his circle who lied to us Grabe. Ang lala pala ng video na to. Talagang tinumbok si Romualdez. and worshiped him like he is God Grabe. should never be qualified to run for any public office ever again. Okay, so ang tinumbok dito sa video na to, hindi si PBBM. Alright? Hindi si Pangulong Marcos. Si Martin Romualdez ang tinutukoy po nilang mastermind. Para lamang po alam ng mga loyalista dyan, kasi baka mag-alburuto sila, no? Ang tinumbok dito sa video na ito, not our president, but Martin Romualdez. Dapat lamang na pinapalakpakan natin. Dapat lamang ipagtanggol natin sila. Kawit Cavite, mag-ingay! Si Mas Bong Revilla maingay, pa to. mas mataas ang bigay! Paano ba yan, speaker? Mas maingay, mas mataas ang bigay! Yon! Grabe. Makulong dapat kayong lahat and all of you who will defend Martin Romualdez after all of this, who will defend Yeda after all of this. Well, I'm happy that Martin expresses readiness to face the probe on the flood control mess, di ba? Kasi ba to, kung walang tinatago, then yan ang ginagawa, di ba? Haharapin.
Eka nga ni Laila de Lima nun. Ay, Grabe, special ano dito si ano ah. Mr. President, do what you want to do to me. Bakit ba laging si Romualdez? Si Boss Martin lang yung tinatarget ng Nako. mga DDS. Nagtataka ako rito kasi totoo lang, yung flood control mess kasi wala namang isang tao ang dapat sisihin dyan. Systemic problem siya. Kung kasali doon si Romualdez doon sa sistema na yon, di panagutin nyo siya kung makikitaan nyo ng ebidensya. Okay? Pumarap siya sa ICI. Ano ang findings ng ICI? No adverse findings. Meaning to say, walang malakas na ebidensya to at least file a complaint against Romualdez. I am not done. Mhm. One way or another, he will go down. And I will make sure you all go down with him. I am CJ Hero. Proudly, PGMN. Okay, so yun mga sangkay, talagang winasak dito si Martin Romualdez sa video na ito. Okay? Medyo ano to? Medyo ang lalim po na ito mga sangkay. Much better kung panoorin nyo. I suggest panoorin nyo sa YouTube. Mas okay dito manood. Alright? Pwede rin naman sa Facebook, sa mga mahilig sa Facebook. Pag sa YouTube, hanapin nyo po ito, Peanut Gallery Media Network. Dito nyo panoorin. Okay. Ako mga sangkay, ang opinion ko dito, alam nyo itong corruption kasi sa Pilipinas, matagal na po nangyayari. Tagal na po ito. Hindi po ito masusolusyonan kung hindi po aayusin natin ang 1987 Constitution. Kailangan ayusin ng 1987 Constitution lahat ng sistema, political system, pati na po ito patungkol po sa kaperahan ng taong bayan. Kailangan na po yan maayos, kailangan ma-blockchain para wala na pong makaligtas at makakuha ng pera na napupunta lamang sa kanilang mga bulsa. No? So, malala ang video na to kasi kung mapapanood nyo po ang lahat ng video na to, talagang ikilabutan kayo. No? Kaya, panoorin nyo, kaya nga lang, siguro, ang gawin nyo, sama nyo yung inyong pamilya, ganyan. Manood kayo dyan, sabay-sabay. Diba? Habang nagkakape o kaya kumakain. Alright? Kasi almost 2 hours po ito. Nasa 2 oras po ang video na ito. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.